Magandang araw. Ako nga po pala si Maribel Valera Bernardo, one of the primary ni Pastora Marvic at isa rin ho akong song leader sa aming community of praise. So I'm sharing our testimony to you. This pandemic, maraming struggle na binigay ang Panginoon sa amin at hopefully lahat kami tinas po talaga. At alam ko lahat kayong nanonood, tinas tayo ng Panginoon. And this pandemic, marami kaming pinagdaanan, lalo na kami. Ako, tinas ako ng Panginoon dahil lahat may mga, kung siguro nga, masishare sa inyo ng asawa ko, nawalan siya ng trabaho. At syempre, apektado kami nun. At that time na yun, di pa kami nakabukod. Nandito pa kami. Lahat ng racket, pinasok namin mag-asawa. Doon na-share ko sa inyo yung how namin pinanage yung finances namin. Nagtinda kami ng mga gulaman. Yes, hindi ko yun ipagkakaila. Proud akong ginawa namin yun. Nagsimula kami sa maliit. But, yun, nagtinda kami ng gulaman para lang meron kami pang sustento dun sa baby namin na si Elisha. Ayan, kasi medyo malaki naman yung bahay ni Pastor. So, nasa labas kami ng garahe, nagtitinda kami, meron kaming kinuwang tao, tagala ako ng yun, gulaman namin. Ang nakakatawa pa doon is pinangalanan namin yun. Meron kami titindang bread, quantum bread, yun yung namin, quarantine bread, yun pala yun. So, dumating pa yung mga fest na buwan, May 1, yun, hindi ko makalimutan. That time na yun, na pinush na talaga kami, na bumukod na, para matuto kaming dalawa. And that time na yun, pandemic pa rin. At that time na yun, wala pang work si Brian. Doon talaga pinanghawakan namin talaga yung salitang Jehovah Jireh na God will provide. Tanging nasabi ko lang nun sa asawa ko na that time na nabubukod na kami. Marami kaming question, kaya ba natin? Paano na yung bukas natin? Ganun. But alam nyo, nagtiwala kami sa Panginoon na si Lord ang kayang mag-provide ng lahat ng yan, basta ikaw faithful ka sa Kanya at ikaw willing kang mag-serve sa Kanya. So that time na yon, ang daming sinubok ni Brian na naglalamove siya, naglalapod siya. At syempre ako bilang asawa, nakita ko yung pagpupursigi ng asawa ko rin. Nagkaroon ako ng kaisipan na dumating ng July after ng birthday ng baby, 1 years old ng anak namin. That time na yun, talagang sobrang struggle sa aming mag-asawa kasi pina-birthday namin, sinelebrate namin yung anak namin kahit hindi ganun kalaki yung ipon namin. So that time na yun, dumating talaga kami sa point na hindi namin na ma-manage yung pera namin. At meron nagka-thinking sa akin na meron ako isang tita, yan, sa side nila Brian, nagtinda siya ng bag. Nakita ko yun na parang opportunity na i-live ko kaya to. That time nun, doon nag-start yung coming na idea na makapag-live ako. And this year, hopefully, sa pagtitiwala sa Panginoon, alam nyo, grabe yung ginawa ng Panginoon sa amin. Dahil continuous kami nagbigay yung, kung ano yung para sa Panginoon. Ngayong July, July, ganyan, mag-1 year na akong nag-live selling ng mga bag. And usually, unti-unti itong blinis ng Panginoon. Yung business na binild namin simula maliit hanggang sa tingin ko, hindi pa to yung pinakamalaki. Meron pang mas ibibigay ang Panginoon na maganda doon. Alam nyo, nakita ko doon sa mga opportunity na yun, nung marami na akong hindi naman marami. Kasi parang dinideclare ko na ganun yung ibibigay sa akin ng Panginoon. Naayos ko yung relationship ko sa family ko. Kasi yung family ko, hindi pa sila Kristiyano. But alam niyo yun, yung relationship na binibigay ko sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Pinapakita ko sa kanila na ito ako, kaya kong mag-stand sa pananampalataya ko. At sinisimulan ko yun the way na pagtulong sa kanila. Kasi pag ako may onti akong sobra, pagka onting tawag lang sa akin ng mga magulang ko, nagbibigay ako. Ganun. Sinishare ko yung blessing ko. Alam nyo, kung kayo dati, hindi nyo ma-manage yung pera nyo. Magtiwala kayo, ipagkatiwala nyo sa Panginoon yung buhay nyo. And ang Lord ang magkocontrol niyan. Bibigyan niya kayo ng tamang mindset how to control your finances, yung everything na yun. Pero dumating rin sa point na parang tingin ko, Lord, parang nagkakanta ko, parang ang layo ko na sa Panginoon kasi sobrang busy na, sobrang hectic na talaga nung time ko. Hindi ko na siya ma-control, kumbaga parang ganun. Dumating sa point na question ako ng Lord na baka mamaya tanggalin niya yung nagpapabigat doon. Kaya ito lang,
salamat sa Panginoon, meron akong isa ngayon na hinahandle. 'Di ba ngayon para sa akin pandemya, ayan, mahirap mag-build ng isang disciple, 'di ba? Pero glory to God dahil ayun, meron pa rin nag-i-stay na isa at siya yun si Eloisa Marinay. Ayan, one of my disciple ngayon na nakapag-encounter na din. At talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pinagkakatiwalaan niya pa rin ako ng soul. So, yun lang guys, ipagkatiwala nyo lang yung buhay nyo sa Panginoon at patuloy kayong maging faithful sa Kanya. Ibibigay niya sa inyo yung karapat-dapat na para sa inyo. At ang Lord lang ang kayang magbigay ng lahat ng yan. Basta always trust God. Kung ikaw kinakain ka ngayon ng problema, meron kang mga worries sa buhay mo, lagi kang magpipray sa Panginoon dahil sa lahat ng problema natin, ang solusyon lang dyan ng Panginoon. Tumawag ka sa Lord, hindi lang dahil may problema ka, magpasalamat ka sa Kanya kasi nakakatanggap ka at wala kang sakit ngayon, marami ka natatanggap na blessing. So, yun muli, ako nga po pala si Maribel Valera Bernardo, one of the primary. To God be the glory.